ang iyong sasakyan. Tandaan rin daw, kung automatic o power windows ang sasakyan, buksan na ang isang bintana ng sapat lang para makalabas. Anytime, pag tumaas ang water at hindi naka-open yung window mo at yung kotse mo automatic pa, nasira ang computer box, hindi na mag-open ang window mo. Huwag daw bubuksan ang lahat ng bintana dahil mas mabilis na papasok ang tubig. Kung lalabas na ng bintana, siguruhin daw na may bitbit na anumang pampalutang para di malunod. Mas maganda raw kung may mga nakahandang mga flotation device gaya ng bag na ito na may kasamang pito. Pwede rin gumawa ng instant lifesaver gamit ang inyong suot na pantalon, swelas ng sapatos o tali, at mga plastic na bote. So talihan mo lang to. Susuot mo lang sa sinturera niya. And meron ka may mga plastic container ka. Anything, no? Tanggalin mo yung laman, basta meron lang may takip, no? Pwede mo ilagay, ipunin mo. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Inatasan ng Malacanang ang Department of Education na pag-aralang mabuti ang posibleng paglilipat ng school opening sa buwan ng Setyembre. Ito ay upang maiwasan ng madalas na class suspension dahil sa masamang panahon. Nakikipag-ugnayan na raw ang DepEd sa Pag-asa kaugnay sa weather pattern sa bansa para mapagdesisyonan ang naturang usapin. Hindi naman naniniwala ang Alliance of Concerned Teachers o ACT party list na ang paglilipat ng pagbubukas ng klase ang sagot sa problema ng late class suspensions. Ayon kay ACT party list Representative Antonio Tino, di raw patas na ilipat ang pasukan sa buong bansa dahil National Capital Region, Northern Luzon at Eastern Visayas lang umano ang apektado ng masungit na panahon kapag buwan ng Hunyo. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kapistahin na po natin lagay ng panahon sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Pantani, good morning. Good morning, Igan, at good morning po sa ating mga kapuso. Nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nagdala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at iba pang panig ng ating bansa nitong mga nagdaang araw. Pero asahan pa rin po natin yung kalat-kalat na pag-ulan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at yan po ay dahil sa epekto ng southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat. At sa ngayon nga po wala na tayong nakikita pang ibang sama ng panahon na aali-aligid dito sa ating bansa. At dito naman sa ating rainfall forecast, makikita po natin na yung kulay green dito at yung kulay dilaw ay nananatili dito sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ibig sabihin po niyan, patuloy na makakaranas ng pag-ulan yung malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na mga oras. At dito naman po sa Metro Manila, magiging maulap ang panahon sa umaga na may dagli ang mga pag-ulan at mas tataas ang posibilidad ng pag-ulan dyan po sa tanghali hanggang sa pagsapit ng gabi na kung saan aabot na ng 80% ang probability ng pag-ulan. Narito naman ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa susunod na 24 oras. Patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na mga dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Northern Luzon, katulad po dyan sa Lawag, dyan sa Baguio at dito sa may Cavite. At magiging mas malawakan po ang pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Central Luzon hanggang dyan po yan sa Southern Luzon na kung saan pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. Diyan din sa Visayas, kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang inaasahan. At dito rin po sa Mindanao, ang posibilidad ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ay magiging mataas din po. Kaya muli po magkakaroon ng mga pag-ulan dyan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani. Samantala, maigpit na binabantayan ang Sinukalan River sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa posibleng pag-apaw po nito. At balita na tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine.
Igan, nakakaranas pa rin ng malakas na pagulan ang ilang bahagi ng Pangasinan. Kaya naman ang PDRRMC patuloy isinasagawang pagmomonitor sa mga major river system, partikular sa Sinukalan River. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang Pantal Sinukalan River. Sa oras kasing umapaw ang tubig mula sa ilog, 100% mababaha ang malaking bahagi ng Dagupan City, Kalasyaw at Santa Barbara. Wala rin naman ng ibang dadaluyan ng tubig mula sa Sinukalan River, di tulad ng ibang major river system, gaya ng Agno River. Actually, ang Pangasinan kasi ay catch basin ng mga rainwaters from the upland. So, minumonitor natin ito, yung mga nakatira sa mga malapit sa riverbanks, mga low-lying areas. Sa ngayon, mahigpit ding binabantayan ng PDRRMC ang water elevation ng San Roque Dam. Wala pa umanong dapat ipangamba ang publiko dahil bandang alas 5 ng hapon kahapon, nasa 247.25 meters pa lang ang water level nito, malayo pa sa 280 meter na spilling level. Patuloy naman ang paalala ng PDRRMC na maging alerto ang mga bayan sa Central Pangasinan na sakop ng Sinukalan River. Igan, oras-oras nakikipag-ugnayan ng PDRRMC sa pamunuan ng San Roque Dam upang maabisuhan kaagad ang bawat munisipyo sa lalawigan ng Pangasinan halimbawang umabot na sa spilling level ang water level sa San Roque Dam. Yan muna mga pinakahuling kaganapan dito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Mag-iisang buwan nang nasa intensive care unit ng Makati Medical Center si Comedy King Dolphy. Meron pa ring pulmonya ang aktor kaya mahigpit na minomonitor ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inamin ng pamilya Quezon na nananatiling nasa kritikal na kondisyon si Dolphy. Bagamat maayos naman daw ang kanyang reaksyon sa treatment. Ayon kay Ronnie Quezon, plano nilang magkaroon ng family get-together kahit nasa ospital si Dolphy sa kanyang ika-85 kaarawan sa July 25. Walang nakitang anomalya ang Nevada Attorney General's Office sa controversial na split decision sa bakbakang Pacquiao-Bradley. Naagaw ni Bradley ang WBO welterweight title ni Pacquiao at narito po ang report ni Chino Trinidad. Kahit hindi pansin ng ayunan ng maraming boxing fans at experts ang split decision victory ni Timothy Bradley kontra kay Manny Pacquiao. Bradley comes up with a good counter. At sa kabila ng pagsasabi mismo ng WBO review panel na si Pacman ang talagang nanalo. Wala raw nakikitang anomalya ang Nevada Attorney General's Office sa resulta ng laban. Sa kanyang liham kay Top Rank Chief Executive Bob Arum, sinabi ni Nevada Attorney General Catherine Cortez Masto na wala raw lumabas na ebidensyang nagpapatunay na may kriminal na paglabag sa naging hatol ng mga judges. Ang di raw pagsang-ayon sa mga subhetibong desisyon ng mga judges ay di raw sapat na batayan para simulan ng Attorney General's Office ang isang criminal investigation. Ang desisyong ito ni Masto ay binabase sa findings ni Chief Investigator Dale Lieber sa naging salaysay ng referee na si Robert Byrd. Hindi na inimbitahan sa pagtatanong ang tatlong judges na sina Dwayne Ford, CJ Ross at Jerry Roth na nagbaba ng hatol sa laman. Dalawa sa kanila ang nagpapanalo kay Bradley. Ayon pa kay Masto, competent officials naman daw ang mga ito. Sinunod din daw ang tamang proseso sa pagpili ng mga judges sa mga world title fights. Wala pang tugon ang pambansa kamao na ngayon nasa Israel. Pero dati niya nang sinabing hindi na siya naghahabol na mabaliktad ba ang desisyon. Dismayado naman si Top Rank CEO Bob Arum sa naging tugon ng Nevada Attorney General's Office dahil ibinase lang ito sa pahayag ng referee at hindi man lang inimbita ang mga judges. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Lalaki pinagtulungang gulpihin at binalak pa umunong patayin ng mga construction worker na inutusan ng kanyang kapitbahay. Halos 164 na milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655. Solong na panalunan. At silipin ang trailer ng pinakabagong pelikula ni Tom Cruise na Jack Reacher. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Gaganti ako sa mga samonte.
Hindi mo na ako pwedeng tapat-tapakan dahil lalaban ako. Gagawin ko ang lahat para sa aking anak. Nasaan si Alice at ang magaling mong apo? Mayaman si Elise. Mahirap lang ako. Pero diba, ang tunay na pag-ibig dapat ipinaglalaban? Magtano na tayo. One true love pagkatapos ng makapiling kang muli. At nahat si Master. Ano sabi niyo? Ang pogi niya! Naituro sa inyo ang super special dishes niya. Kaya naman ang say ng special guests na sina Direk Gina at Isabel. Kinikilig ako